Meron tayong isang pinuno at siya ay tinatawag na Reza Shah Pahlavi II. Ang pinuno ko ay hindi si Pangulong Trump o si Bibi, kahit mahal ko siyang pinakasikat na banyagang pinuno sa Iran. Ngayon, si Bibi na ang pinakasikat, hindi si Trump. Ang aking katapatan ay para kay Reza Shah Pahlavi II, hindi lang bilang pinuno ko, kundi ng super majority rin. Napakalaking mayorya ng mga Iranian na lumabas sa kalsada ng milyon-milyon at nag-alay ng kanilang buhay ng 10,000 libo. No, Enero 8 at Enero 9, sino ang nanawagin ng protesta? Kay Bibi ba? Kay Trump ba? Hindi, kay Reza Shah Pahlavi II. Kaya siya ang taong nagsasalita rito. Siya ang tunay na tagapag-ayos at tagpakilos. Lumika siya ng plataporma para sa pagtalikod. Nilika niya ang mga plataporma para sa pagpapakilos sa mga tao. Bago ito. Ilang buwan lang matapos siyang ilunsad ang isang plataporma na tinatawag na Immortal Guard of Iran. Kung pag-aaralan mo kung ano ang Immortal Guard of Iran, sa kasaysayan, maiintindihan mo kung ano ito. Isa itong desentralisadong anyo ng mobilisasyon. Desentralisado dahil sa seguridad. Ano na ang aktual na nangyayari sa paghahanda ng pagbabalik sa kalsada? Naghihintay ang mga Iranian ng panawagan ng protesta mula kay Shah ng Iran at naghahanda na sila. Naghahanda para sa susunod na pag-aalsa bilang tugon sa panawagang protesta mula sa Shah ng Iran. Pero sa pagkakataong ito, mas magiging kakaiba dahil alam ng mga mamamayang Iranian na noong nakaraan, dumagsa sila ng milyon-milyon kahit hindi armado, ngunit walang nangyari. Pero sa pagkakataong ito, magiging iba na. Hindi ko ibibigay ang mga detalye sa inyo, alam niyo kung ano talagang ginagawa namin dahil mawawala ang sasay ng ginagawa namin. Pero mayroong mobilisasyon sa ilalim ng balantas ng inilunsad ni Shah. At ito ay tinatawag na Immortal Guard of Iran. Ang Immortal Guard of Iran, ang dudurog at papalit sa IRGC, maari sa loob ng 1 buwan. Hindi ako sigurado. Hindi ko sasabihin ang eksakto oras, pero magwawagi tayo. Sino mang tumaya laban sa Shah, sa lupain ng mga Shah, ang Shah ay hindi kailanman mamamatay. Kaya kung tumaya ka laban sa Shah ng Iran, matatalo ka dahil ang Iran ay hindi lupain ng mga mula. Ito ay lupain ng Shah. Sa kasaysayan ng Iran, palaging bumabalik ang Shah ng Iran at tinalalaya ang kanyang bansa. Kung babasahin mo ang Shah at Ome, halimbawa, makikita sa ating panitikan at kasaysayan. Yan ang siklo ng kasaysayan ng Iran. Yan ang makasaysayang katotohanan ng kasaysayan ng Iran. Maraming salamat. Ryan, hindi ako tataya laban sa determinasyon ng mga Iranian. At kung ikaw ay isang halimbawa lang ng pamumuno ng kilusan ng protesta at ng mga lumalabas sa kalsada, hindi talaga ako tataya laban sa inyo. Sa kasamaang palad, kailangan nating tapusin dito. Gusto kitang pasalamatan ulit, Ryan Miri, sa iyong oras at sa iyong mahalagang patotoo dito. Talagang ibinahagi mo sa amin ang iyong nasaksihan at naranasan. Ikaw at ang iba pang milyong Iranians na naroon nung mga mapanganib na protesta. Kaya salamat at mag-ingat ka dyan sa iyong pinagtataguan sa Turkey. Maraming salamat. Mahahanap mo ang episode na yon at lahat ng mga naunang episode sa YouTube at Spotify. Salamat sa pagsama sa amin.